Mayong hapon mga kaigsuonan, karong adlaw, Lunes o magpadayon ta sa ato lektura mitungod sa Romans chapter 11. Ni anata sa nindot nga punto sa mao nga chapter ug ato ni ipadayon aron makita ta ang tinuod nga explanation sa true and correct interpretation nga ginasaysay ni Paul kung unsa ang tinuod nga kasulatan bahin sa kaluwasan sa mga makasasala. Sa gisulti ko na mga kaigsonan, ang pulong nga ato gina discovery sa tibuok nga Bible, mao ra gina siya ang mensahe nga ihatag ta sa ato kinabuhi o sa ato pagkatawo. Kung mahibaw-an tanan kana nga pulong ato basahon og i-interpret, mao ra pud na sa gyapon nga pulong og ato na interpret nga ato i-magnify og ato i-edify o i-improve aron ato pod i-share sa ato mga pinalangga, pamilya og sa ato mga silingan og pwede pud ta makawali sa mga komunidad. Kung okay sa YouTube, pwede ka mo makasulti pod sa YouTube sama sa akong ginasulti. Aron ang ato pag-interpret sa tinuod nga light sa plano sa kaluwasan, daghan na ta. Og malipay nako nga naa na ko'y kauban nga magpasabot sa tibuok kalibutan aning tinuod nga pag-interpret sa pulong sa Ginoo. Og sa ako nagisulti, dili pwede nga maghimo tag topiko ug magbuot-buot ta sa atong learning points, magbuot-buot ta sa atong mga kunuhay, mga values nga wala na gisulti sa Biblia nga maghimo tag atoa nga sukwahi sa direksyon sa Biblia nga interpretation. Ang insakto nga pag-share sa mayong balita nga gisulti ni Jesus sa niya sa sayota, mao ni karon ang ginamagnify ni Paul ang iya light sa iyang mga testimony sa niya sa sayota nga maura gyud na siya ang ato i-magnify. Og kanang light nga ginasulti ni Jesus, mao pud na sa gihapon ang light gikan sa Genesis paingon sa Malakay nga gisulat sa mga prophet. Og gisulat sa mga apostles from Matthew, Mark, Luke, John until Paul up to John the Beloved. So from Matthew to Revelation, mao na siya ang mga light nga ginasaysay ni Ginoong Hesus sa niya pa sa sayuta from Matthew, Mark, Luke, and John. Og sa wala pa sa sayuta, nag-abot, wala pa sa natawo, katong Genesis from Moses down to Malakay, kauban niya nga mga nga mga prophets. Si Moses isa sa mga prophets og daghan dayon ang mga prophets nagsulat sa Biblia. Gitawag na sila nga mga minor and major prophets. Gisulat nila ang Biblia from Moses down to Malakay. Mao gyapon na siya nga light ang gina-express ni Jesus sa iyang testimony sa niya pa sa sayuta from Matthew, Mark, Luke, and John. Mao na siya ang plano sa kaluwasan from Genesis down to Revelation. Gisulat sa mga apostles, gitestimony ni Jesus o gisulat sa mga prophets, the same light, the same interpretation. Ang problema lang, wala gyud na intindihi o wala gyud pasulod sa mga katawhan except sa gipangpili sa Ginoo. Ang gipili sa Ginoo ang mga writers nga prophets nga iya gitagaan sa light. Mao lang to sila ang nakasabot sa plano sa kaluwasan. Og ang mga patriarch sama ni Abraham, sama ni Enoch, sama ni Elias, sama ni Lot og Noah. Muna silang mga nakasabot lang sa plano sa kaluwasan from Genesis down to Revelation. Ang plano sa kaluwasan, mao na siya ang plano sa kaluwasan. From Genesis down to Revelation, ang plano sa kaluwasan, mao na siya ang mga light nga gina-express ni Jesus sa iyang testimony sa niya pa sa sayuta from Matthew, Mark, Luke, and John.Og sa wala pa sa sayuta, nag-abot, wala pa sa natawo, katong Genesis from Moses, sama ni Abraham, sama ni Enoch, sama ni Elias, sama ni Lot, og Noah. Muna silang mga nakasabot lang sa plano sa kaluwasan
Genesis 3:15, the first revelation of the light of the plan of salvation. Ang tibuok nga Bible, from Genesis 3:15 down to Revelation, mao na siya ang light sa plano sa kaluwasan. Pag-abot ni Jesus, gisaysay na niya aron maintindihan ang gitawag nga manifold wisdom of God o remedial system to save the human race from the hands of the devil. So many ways and many system. Muna nga si Jesus, gi-emphasize niya ang grace, dispensation of grace. Muna na siya ang mga sistema. O ang manifold wisdom, muna sang tibuok nga Bible from Genesis to Revelation, gitawag na sa manifold wisdom, ang meaning ana, pamaagi sa Ginoo. Kung giunsaya, pagsulbar sa problema nga ang tao, ma-reclaim niya from the fallen situation. Because after man falls to sin, they were already bound to the lake of fire because of the wages of sin is death to damnation. So gusto sa Ginoo nga i-reclaim niya ang express image nga iya gibuhat nga among human being nga may frontal lobe, may thinking power, may instinct to decide and to choose. Muna gitagaan ta sa Ginoo power of choice because we are created different from the animals. Because we are the express image of God. Meaning, we are God in our profile. Our profile, in our form as human, in our status, we are like God. In our profile, we are the image of God. When Adam and Eve, when Eve first committed sin, then followed Adam, the express image of God were fallen because of Satan's strategy and Satan's temptation. So, at that moment, Jesus prepared the plan of salvation ahead. Mo nang gitawag ni Paul nga, secret thing belongs to God or hidden thing. After man falls to sin, immediately in Genesis 3:15, he revealed the light of the plan of salvation through what? Dispensation of grace. Muna sa ang grace. Meaning sa grace is remedial system in saving power to the fallen race. Muna ang grace. Remedial system to save the fallen race. Muna sa ang grace. Gi-reveal na siya dito sa Genesis 3:15. Og that grace, gitawag na siya sa pag-enlighten ni Paul nga dispensation, meaning sistema sa pagluwas sa tao because of remedial system known as grace or hidden things in the plan of salvation known as the manifold wisdom of God, meaning God has so many ways how to save because God cannot save the human flesh like a robot to twist the favor. God cannot twist the propitiation or favor to save human race. He cannot do that. Like a robot that he will twist us to save immediately. No. Because God is a God of order. God is a God of principle. God is a God of peace. God is a God of omnipotent, omniscience, and omnipresent. And God is a God of what? Supernatural power with infinite mind. So, ang tanan nga prinsipyo nga iya gibuhat may what? May power to stand forever, to stood fast forever. Mao na ang Ginoo. Kung unsa iyang gisulti, stood fast forever because of his infinite mind,
and supernatural power based on principle and peace and order. So pag ingon niya sa tao nga, you will surely die when you eat, it stood fast forever. So God cannot twist to save God, to save man from the power of God immediately like a robot. No, God cannot do that. That's why there is plan of salvation ahead. He prepared as a hidden thing. Once man fall to sin, there is a system. There is a system, so-called dispensation of favor. That is propitiation in in Romans 3:25. Diya makita ang word nga propitiation or favor during blood shedding of Jesus. So, ang buot ko pasabot, ang Ginoo dili kadritso nga tuition niya ta dayon salbaron pagkahulog ta sa sala kay sukwahe na mabumirang sa iyang infinite mind and supernatural power and omnipotent, omniscience, and omnipresence as God with principle, deep principle that cannot be fathom. Muna ang mind under the power of God, infinite mind, and cannot be fathom. His principle is very wide and cannot measure. Nobody can measure that, even the angel. So pag ingon niya nga, you will surely die, pagkaon ni Adan o ni Eva, totally sila stood fast, forever dying to the lake of fire. But because they are the express image of God, so the Godhead wanted to reclaim them from the hands of the devil through remedial system known as dispensation of grace and a manifold wisdom, which is infinite wisdom and supernatural power wisdom based on the principle of infinite wisdom. Muna siya ang pagsabot sa plan of salvation. O kining plan of salvation, mao ni siya ang Bible from the beginning nga gi-preserve sa Ginoo nga kasulatan until Revelation nga naay mga prophetic gift, naay mga prophecies fulfilled and to be fulfilled. Therein, the write-up of John nga gipakita kay John the Beloved. So kining Biblia, aron ang tao maluwas, gi-express ni Jesus pag-abot niya ang light pointing to the higher form in a spiritual level, shouting, Jesus said, "It's me. I am He. Came from heaven, the shadow of the good things to come. I am the principle known as the law." Hebrew 10:1, for the law having the shadow of good things to come, and He came. And that is the principle of the Ten Commandments based on that statement, shadow of that good things to come, which is the principle of the Ten Commandments, pattern to the character of Christ and the copy of His mind. The Ten Commandments intended to the human race. Because the Ten Commandments is separated, specifically directed to the human race, to the created being in a human form, which known as people, we. So, the specific Ten Commandments always target to the human form, still a part of the copy of God's character and also copy of His transcript of His mind. But so many principles belong to God that we cannot fathom, we cannot express, we cannot understand. Only these Ten Commandments specifically streamline to human
direction, human life, or human what? Sa atong pagkatao nga ikinabuhi. In a human ways or form which we are bound to practice in our life these 10 commandments. That's why when man falls to sin, these 10 commandments became a what? System of the grace and manifold wisdom known as way, many ways. Pamaagi sa Ginoo aron maluwas ang tao sa damnation of the lake of fire. Mao na siya kalalom ang pag-explain aning plano sa kaluwasan nga dapat kita nga human being may instinct sa pag reason and sa pag-evaluate to evaluate or assessment what is the truth, what is the good news, and what is the plan of salvation from heaven intended to the fallen race. Mao ni siya ang ato sabton nga lalom kining plano sa kaluwasan nga ato isabton gihimo ni sa Ginoo karon aron maintindihan niya nga kita nga mga binuhat niya nga mga tawo sukwahe, lahi kita dili kita pareho sa mananap nga ang mananap walay pareho nato nga may frontal lobe, may thinking power, can reason out. Muna nga gihimo ta sa Ginoo nga wise compared to the animals. That's why kining plano sa kaluwasan to be understood wisely by the human coconut shell. That is the idiomatic expression. You have the coconut shell created from above in order to use that in your instinct, in your acquired knowledge, in your ability to assess, to evaluate, to understand, and everything should be understood spiritually level as far as the plan of salvation is concerned or the word of God is concerned. That's why my theology, a science, theology is a science related to God knowledge. Because the knowledge of God, the wisdom of God is very deep to be understood, and His knowledge is not the knowledge of man. So, we have this term theology, meaning study about heavenly wisdom, especially when man falls to sin, then the wisdom of the Lord revealed, known as the plan of salvation, to be studied hard, to understand hard, to get all the light in a deep study, so that Jesus said, when I come, can I see faith in this earth? Because faith is a channel to the propitiation of the Lord known as grace. And that grace is explained in what? Dispensation of grace, meaning so many system to be understood, to understand by the human race. So mao na siya ang plano sa kaluwasan kalalom nga sabton sa tao nga wala masabti aning mga balo nga tibuok nga katauhan sa tibuok kalibutan, lalo ng mga preacher sa tibuok nga mga religion, 50,000 religion sa tibuok kalibutan nga wala kasabot what is God in term of understanding in its wisdom. What is God's plan in term of plan of salvation? What is remedial system in term of saving power
to save the human race from the hands of the enemy, which is the liar, the devil. And that is the very deep study that all preachers, kunuhay preacher, pero preacher nga fake. It's a fake preacher all over the world. Why? Because they are only God of their flesh, making their own ideas, making their own concept, making their own perception as in a fleshly manner, and showing themselves, exaltation of themselves, showing that they are preacher, but they are fake preacher because they do not know what is preacher of God. Paul said, you are a preacher if you are sent from God, from the Lord. Who among you here sent from the Lord? Do not boast yourself and deceive the people that you are a preacher of the Lord. No. Nobody throughout the whole world since the start of your being born in this earth, then claiming yourself that you are preacher, guided from the Lord, and then you make your own fleshly and power of the brain, then you make your own terminology saying that your destiny, since the start of your being born in this earth, then your destiny, the Lord is choosing you to become a preacher. Wrong! You are doing a great and ultimate strategy of the devil, pronouncing yourself that you are the destiny, your free destination that the Lord is guiding you since your birth, that the Lord will make you a preacher because that is your destination, free destination. That is the term of the devil. Devil uses that term, his ultimate deception term, to deceive the whole world, especially this fake preacher throughout the whole world, because they are all concept of the devil's mind, and all of them preaching the devil's messages because they belong to the right hand of Satan's ministry, and shouted to the congregation of these 50 religions, 50,000 religions all throughout the world, known as Christianity. Walay mga buot, kini mga tao, mga pabilib nga, mga Kristiyano, mga magwawali kunuhay, mga preacher kunuhay nga, gidestin na sa Ginoo kay free destination, gihimo na kuno sila nga preacher. Ingon ni Paul, mga buang. Read the write-up of Paul. Paul said, foolish individual. They knew nothing and they were all foolish. And they belong to a person of no importance because they are the right hand of devil's ministry. Tanan nga preacher sa tibuok kalibutan nga wala nakasabot sa light, sa plano, sa kaluwasan, how to interpret the true, correct interpretation in every writers from the whole prophets and the whole apostles. If they do not know how to interpret all the statement from one chapter to another chapter in all verses wrote by the prophets and the apostles, especially in the write-up of Paul, if they do not know how to interpret this true and correct interpretation, that is the indication, that is the trademark of the devil, that they belong to devil's ministry. They are all devil's right hand in devil's ministry. And all religion are already succumbed by the devil, and they belong to the umbrella of the devil, and the whole world already what? Whole world already under the properties of the devil. All people claiming Christians
all churches claiming their own individual's name as far as their religion is concerned. So many names. Church of Christ. What is that? Seventh-day Adventist. Benevolence. Mormons. So many religions. What else? I cannot memorize. There are so many religions in their own concept. But all that religion is recorded in Satan's damnation book. Book of death of Satan's. Why? If you read the Bible, they are not accepted in heaven because they did not interpret the word of the Bible through correct interpretation, pointing to the higher form and a spiritual level as far as the light expounded by Paul in terms of dispensation of grace, manifold wisdom of God, workmanship of the Lord, mystery of Christ, and so many terminologies known as righteousness by faith, justification by faith, sanctification by faith, especially in the procedure of Christ's crucifixion known as bloodshedding. They do not know what is the real direction of bloodshedding and the statement expressed as requirements in the bloodshedding. They do not know that. They only go in uttering the word bloodshedding, but they do not know what is the light beyond the bloodshedding's true and correct direction or interpretation. They are ignorance according to the write-up of Paul. All of them knew nothing and ignorance of the truth. That's why Peter said, 2 Peter, you can read that in the book of 2 Peter. Peter said, the epistles of Brother Paul, hard to be understood because they did not learn. It's an unlearned light from heaven that people didn't mind because they only God of the pleasure of the world. They only God of the happiness in their flesh. To comport their flesh, to comport their direction because of the pleasure of the world. That is their direction. That is Satan. All of that is Satan's counterfeit, and they belong, all of them, snared by the devil. And they are all devilish preacher because their words, their preachings, their messages are not in the direction of the true, correct interpretation of the Bible. Even the word faith, they do not know what is faith all about as far as the deep teaching of the Bible, deep explanation of the Bible. They do not know what is faith. They do not know what is dispensation of grace. They do not know what is law of works, according to Paul. They do not know who are scoopers or Christian known as in fleshly manner, in fleshly direction because of the pleasure of the world. They do not know that. That's why Jesus said, when I come for the second time, can I say faith in this earth? Because they do not know what is the deep meaning of faith, deep interpretation of faith, and they do not know who is faith intended for. Even text in the Bible, they cannot read it because they are not learning hard. So Peter said, it's hard to be understood, the light of the plan of salvation expounded by Paul because they did not learn it. Even they read it, but they do not know how to interpret it because their mind
is already copied in the counterfeit and deception of the devil. So this time, mga kaigsonan, ginasulti ko sa inyo ang kamatuoran. Nga ang kamatuoran, dili ni siya langay-langay sa atong kaliwala karon. Ang kamatuoran, dili ni siya siaw-siaw lang. Ang kamatuoran, dili ni siya kalibutanon nga malipay ka kay nahamungaya ang imong kinabuhian, kalibutanon direksyon. Dili ni siya ang tinuod nga kamatuoran nga naa sa plano sa kaluwasan. Kinahanglan ta mag lihok kay ingon ni Paul, work out your salvation with fear and trembling, and keep the law without spot and unbreakable, because the law is the center of the plan of salvation, is the center of the manifold wisdom of God, is the center of the dispensation of grace, is the center of the whole direction into the right track connected to heaven, is there in the law. And do you know who is the law? The law is the personality of Jesus Christ. And the law is Christ under the mystery of Christ. Mao na sa ang pagsabot sa Biblia, mga kaigsunan. So, dili kita maglangay-langay. Dili kita magpaminaw-paminaw lang. Then pagkahuman, ipalapos sa dalonggan, si Balro man tong gasulti. Lahi manggod siya kay ingon daw naka-eskwela sa theology, so mao na iyang sinultian. Mao ra nang naa sa inyong utok. Inyo lang ko gi panakip butas. Inyo lang ko nga gi siaw-siaw pag paminaw kay gusto ra mo makapaminaw aron may ika-fight kamo sa inyong religion nga sakom ni Satanas. Ang kaluwasan sa langit, wala nagsulti sa Biblia nga pilion ang religion nga luwason kay ang kaluwasan naa sa mga religion. No! God did not recognize religion. No, there is no one. Even single thought, even single light, even just a shadow of a single light, you cannot find any direction here that religion is recognized in heaven. No! Religion is a strategy of the devil that God always get angry of that. God did not accept that no religion can be recognized in heaven. No religion is welcome in heaven because religion is Satan's counterfeit. That is the correct concept and correct dispensation. Because the dispensation of grace is a system to understand, is a system to acquire wisdom or knowledge about the light of the plan of salvation. So religion is a wrong dispensation because religion is the dispensation of Satan's strategy, and that is the negative way that is not accepted in heaven because dispensation of grace is heavenly connection. But religion is a dispensation of Satan. What? Deception. I can use that dispensation to Satan because dispensation means system. So dispensation of Satan's direction, that is religion. But in the plan of salvation, the term there, Paul uses is dispensation of grace, which is connected to heaven's manifold wisdom. How and what and when and where the light to be understood and the direction to be understood and the system to be understood and the so many ways to be understood in order to connect heaven for the salvation of the human race or fallen race. Mao na sa iyang dispensation nga gina-expound ni Paul.
heavenly connection. Gigamit ko ang dispensation sa kay Satanas, kay ang dispensation sistema pod ni Satanas sa pag-deceive sa katawhan. So that is in a negative way. We can use dispensation in a negative way to Satan's direction. But the positive way, ang plano sa kaluwasan, Paul used that dispensation of grace. Okay, dire na ta sa ato nga gitawag nga interpretation in a true and correct direction as a true wisdom based on the principle of dispensation of grace and manifold wisdom of God. This is the plan of salvation. So, ato ni siya nga i-interpret correct. Kay kining Bible, mao na ning plano sa kaluwasan nga wala lang ma-interpret ining mga balok-balok nga mga magwawali. Kay ang tanan nga magwawali sa tibuok kalibutan, sakop na ni Satanas kay wala gyud kasabot sa plano sa kaluwasan. Light. So mo nang ato interpret true correct interpretation the light of this word of the Bible which is known as the plan of salvation. So diri na ta sa Romans 11 verse 16. Okay? Diri ta. I-recap ta ning verse 16 kay diri man ta naghunong last week. Di ba saysay ko na sa inyo ang dispensation of grace para sa mga Israel nga chosen people nga bisan naka tagak-tagak na ang ilang pagsabot sa pulong ni Jesus nga wala nila gi-welcome si Jesus, still ang Ginoo naghatag propitiation equal na sa Hintil o sa Israel. Nga ang mga Israel, kung maminaw lang sila, mag-change sa ilang perception o concept, mag-change sa ilang lifestyle, nga dawaton na nila ang plano sa kaluwasan, nga niya sa light nga gisulat ni Paul, ang truth and correct interpretation, kung ila ni malinggatan o ila i-welcome, ingon ni Paul dire, naagyapon sila propitiation or pabor, nga sila maluwas. Kaya gusto ni Paul nga ang tanan nga mga Israel maluwas. Munang ampo ni Paul. Pero on condition, through election by faith. What is that mean? Election by faith. Ngun ni Paul. Kanang election by faith, through faith, meaning, ilagyod gipili sa ilang kinaudyukan nga pagsabot sa ilang kasing-kasing nga tumanon, magmatinumanon. Unsang tumanon? Jesus said, if you love me, keep my commandments. And that commandments is Jesus himself. In other words, Jesus said, follow me. Keep all the words that I said to you. And all terminologies Jesus uttered, all principles that Jesus uttered, all learning points that Jesus uttered, all counseling that Jesus uttered, all those direction and light, they're found in the principle of the Ten Commandments. All the light that Jesus explained when he was here on earth, from Matthew, Mark to John, all that direction of learning points and principles are found there in the principle of the Ten Commandments, which is He, Jesus. And that is the mystery beyond the plan of salvation, the mystery of Christ. Munang explanation ni Paul. Ang tanan nga gi-explain ni Jesus nga mga learning points na adya na base tanan sa prinsipyo sa napulo ka sugo, which is the Ten Commandments is the personality of Christ, and the Ten Commandments according to the mystery is Christ. That is the understanding of the whole book of this Bible book. Okay, diri na ta sa 16. Ang paglaom sa mga Israel pag may election na sa true faith, magtuo na sila,
Muna sa gitawag nga eleksyon. Pagbalik na sila, magtuo na sila, i-choose na nila, isilik na gid nila ang pagtuon ug makita nila ang light. Muna ingon ni Paul nga, I want all of them to be saved and they will be saved. Basta magbalik sila sa alinggat sa kamatuoran. Kining plano sa kaluwasan. Okay, dire sa 16 ingon niya. Recap ta ning 16 ingon niya. For if the first fruit be holy, di ba? Explain ko na sa inyo ang first fruit dito sa John 15 verse 4. Naintindihan nyo na last week, last Monday, mo nag-explain ko. Sa usab 16. For if the first fruit be holy, the lamb is also holy. Kinsa man ang lamb nga holy? L-U-M-P. The lamb stands for the light. Or in the procedure of the plan of salvation, the lamb stand for the white sheep who shed blood during the time of Cain and Abel. They offered white sheep, completely white, symbolizes the purity of Jesus. So, here, the first fruit, for if the first fruit be holy, the lamb is also holy, which is Christ. And if the root be holy, so are the branches. Ipa-explain tani daw sa mga pastor nga mga they exalted themselves through self-exaltation. Gapabilib nga pastor, pa-pronounce sa ilang congregation, I am the ordained minister of your church. And all ordained minister like me is a man of God to preach to you the gospel. Muna ilang mga words dito sa ilang congregation. Pabilib gid sila nga, tao gid sila sa Ginoo, preacher gid sila gikan sa langit. Sila gid ang mga gaordinan sa Ginoo. Pero ang tinuod, ordination ni Satanas. Kaya nga naman, ang ilang words, ila lang kaugalingon. Wala nila gibasa ang Biblia o gi-interpret ang Biblia accordingly sa true correct interpretation pointing to the higher form. Wala! Ila lang kaugalingon, pabilib nga pastor, pero pastor ni Satanas. Fake nga pastor. Kaya ang ilang polong gikan sa counterfeit ni Satanas, idea of Satan's ministry. Pastor po sila tinuod, but Satan's ministry. Munang tinuod sa tanang pastor sa tibok libutan. Kaya wala na sila gabasa. Pareho sa akong ginabuhat nga gina-interpret ang Biblia, correct interpretation. So direta sa 16, ingon niya, for if the first fruit be holy. Unsa man na siyang first fruit be holy? Gibasa ko na sa inyo ang John 15 verse 4. Unsa ingon ni Jesus? If you abide in me as a vine, and my Father is the root. And when you open your ears and open your eyes and understand the light that I am explaining to you, then you are the fruit of the vine as a vine bearing fruit. Dili na siyang mga balo-balo ng mga preacher. Kaya kung nangwali sila o nangdaog sila kalag, daghan ang nadala nila sa ilang simbahan, nga sakop gyapon ni Satanas. Kaya si Satanas man ang nag-convert sa ilang giwalihan, mo nang gitawag nila nga fruitful, kay nangwali ng daog kalag, fruitful. Gago sa tibok libutan. Wagoy laing gago, ang gago. Ining mga preacher, nga mga balo-balo, nga wala kasabot sa Biblia. Maglagot gid ko aning mga klase sa mga magwawali sa tibok libutan. Bisan kinsa siya nga dungganon nga magwawali, kay ang winalihan niya message ni Satanas, I can say that they are all gago. Ngano man, ang ingon ni Jesus diri nga fruit, ikaw nga vine nga gikan sa root, may bago, nagsanga ang bago na himong vine, mao na si Jesus nga gikan sa iyang amahan nga root. Vine food siya, perfect vine. Ang iya ginawali mo tong light.
nga nagakonek sa rot nga naa sa iya as a vine. Kung imo intindihon ang iyang wali, ang light sa iyang wali, og imo gi-accept og gikinabuhi mo, nahimo na pud ka nga vine. Muna ingon ni Jesus, when you abide with me, you are also a vine like me. And if you understand the light that I am explaining to you, this light, you ought to be accepted and do in your life as part of your life and practice in your life. Ikinabuhi mo, i-practice mo sa imong kinabuhi ang light nga iya ginasulti ni Jesus. Ingon niya, you are already bearing fruit. Tanawa ng kahoy, nagsanga, ang sanga nagbulak, o ang bulak na himong bunga. Asa man nagakonek sa sanga, asa man ang sanga nagakuha sa iyang substan. Dito sa rot, nga gikan sa puno, nga nagpaingon sa sanga, o ang sanga na bunga. Maurang gusto ni Jesus, nga kung ikaw nag-abide sa iya nga siyang vine po ka nga nagakonek sa iya, nahimo po kang vine, maintindihan mo na ang plano sa kaluwasan, o gikinabuhi mo na, imo na gi-practice, mo na ng bunga. Nagbunga sa imo ang truth. Mo na ingon ni Jesus, you are the fruit, the first fruit of the vine, because you abide with me, and I am also connected to the root, abiding to my Father, which is the root. So kung nagbunga ka, meaning, nag-practice ka, kaya na intindihan mo ang plano sa kaluwasan, gikinabuhi mo, ikaw ang bunga sa sanga. Nga vine. Nasanga ka na kay Jesus, nag-practice ka na sa kinabuhi nga tininuod nga truth nga naa sa plano sa kaluwasan, mo nang bunga sa sanga. Ikaw ang nagbunga. Dili kay nang daog kag kalag, nahimo kang mabinungahon kay fruitful ka. Mo na ang style ni Satanas, paglinlang, pag-deceive sa concept sa tao nga unod nun nga giplansa na ni Satanas ang ilang brain. Nahimo ng power of the brain of the human flesh because Satan controlling their brain. Mao na sa ang tinuod nga wala masabti aning mga katawhan. Ang fruit diri nga ginamay ni Jesus sa John 15 verse 4, ikaw nga nagpractice sa kamatuoran nga imo na intindihan ang light, bunga ka na sa vine nga nag-abide sa amahan, kay si Jesus ga-abide pod sa amahan. Og naintindihan mo si Jesus, nag-abide na pod ka sa iya, nagsanga na pod, og nag-practice ka sa light nga naa sa iyang gipang wali, gipang testify, iyang gipang preach, iyang gitestimony. Kung naintindihan mo og imong gikinabuhi, kay mo lang gusto ni Jesus, i-practice mo, ikinabuhi mo. So, nagbunga ka nga sanga. Ikaw ang nagbunga nga sanga. O sanga nga mabinungahon kay nagpractice ka na sa light sa imong kaugalingon. Dili kay nang daog ka dito ang imong na converter dito nga light ni Satanas, nagdaghan na mo sa church, motong gi huna-huna aning mga bogo nga mga preacher nga fruit na kuno nila, fruitful na sila, kay daghan sila nasakop sa ilang iglesia. Pero ang ilang iglesia governed by the devil, under the wings of the devil, under the umbrella of the devil, and all their mind controlled by the devil. Dili na siya maong pagsabot sa Biblia. Mga bogo. Ang fruit dire sa Biblia, ikaw nga nagbunga, kay gi-practice mong light sa testimony ni Jesus. So, imo na i-share. Kay gi-practice mo na, intindihan mo na, imo i-share. Kato silang imong gisiran nga magsabot pod, og mag-intindi pod, og ila pod di kinabuhi. Another vine to sila, nga nag-connect na pod sa imo, og kanang vine nga nag-connect sa imo, nga nakaintindi, nag-practice pod sila sa ilang pagkinabuhi sa light, nagbunga pod sila, nagmabinungaon sila, og kana nga bunga sa ilang kinabuhi, mo na nang light nga sila, Diyos no na, mo na silang dalon sa langit. Dili kay katong imong nasakop, nga inyo dayong giingnan nga, mag-fitful jud mo kay, giordinahan na mo sa Ginoo kay, nag-accept na mo sa kamatuoran, aron madala mo sa langit. Dili na maong pagwali. Intindihon ang Biblia o unsang light sa Biblia nga imo gihatag sa ila,
mga vine pod sila. Pag nagpractice na sila o nagkinabuhi na sila sa light, nagbunga na sila nga sanga. Sila mismo ya ang nagbunga nga sanga. Ang bunga kanang ilang kinabuhi nga Diyos nun. Munang bunga. Dili kay ang gipangdaog mo to nga kalag, mutong imong bunga sa imong pangabudlay, fruitful ka, gago. Sabot sa teaching ni Jesus. Basaha maayo og intindiha, i-interpret maayo ang chapter 15 of John. Kung mao ba na ang imong pagsabot sa fruit. Ang fruit dire ikaw mismo nga nagpractice sa light nga true and correct interpretation o gikinabuhi mo, ikaw mismo among fruit nga dalon sa langit. Kinahimo ka ng fruit sa sanga, sa vine. Munang punto diri ni Jesus. So kung imo na i-share, mag-fruit pud sila sa ilang kaugalingon, kay gi-practice na nilang light, daghan na mo nga mga fruit, pwede na mo dalon sa langit. Kay true and correct interpretation na ang imong gikinabuhi sa light. Nga mao ng fruit ingon ni Jesus. Okay, padayon ta. Ingon niya dire, for if the first fruit be holy, katong pag-abot ni Jesus, moto sila ang mga first fruit unta nga gitagaan ni Jesus light. Kung nagkinabuhi sila sumala sa light nga gina-expound ni Jesus, muna to silang mga bunga. Ang gitawag ni Jesus, fruit, first fruit. Dili kay mangdaog kag kalag, dayon fruitful ka. Nagdaghan kag fruit nga gipang gather, gago. Wala na diri ginagather ang fruit. Ginabayn ni siya nga magsanga. Magkunik usa ka kay Jesus. Kung maintindihan mong light og kinabuhi mo, mo na ng fruit nga naa sa imo, nagkinabuhi ka na according sa light nga gi-explain ni Jesus. Fruit ka na sa Holy Spirit. Kaya ang Holy Spirit mo na nang ga-star sa imong kinabuhi nga gisulat na ang 10 Commandments sa imong heart o sa imong mind. Muna sang gitawag diri nga dispensation of grace. Okay? Direta sa sunod nga sentence, the lamb is also holy. Kay si Jesus mo ang lamb. Holy siya. Kinabuhi mo ang iyang mga teaching. So, pareho na mo holy nga nag bear fruit from the root nga mao ang iyang father. Ang bear fruit dira ang imong kinabuhi nga kinabuhi ka na sa true direction of the light. Muna sang fruit. Okay? Ingon niya dire, and if the root be holy. Muna na nga, pinapasabot ni Paul nga, ikaw nga na nag-abide kay Jesus, nahimo kang sanga nga, nagkinabuhi sa light, sa plano, sa kalawasan, nahimo ka ng fruit, kay ang fruit holy nga mo si Jesus. Og ingon niya, and if the root be holy, so are the branches. Ambot pasabot ni Paul, kung kita tanan nakaintindi sa plano sa kalawasan nga ginadala ni Ginoong Hesus, tanan kita mga sakop na sa bunga nga gusto sa root nga dalaon sa langit. Kaya gusto ni Jesus masabtan ta ang will sa Ginoo nga ang tao luwason pinaagi sa perfect direction pointing to the higher form through this light of the plan of salvation to be understood, known as the dispensation of grace and the manifold wisdom of God. Muni siya ang light nga gina-explain ni Paul. So mao ning gina-saysay ni Paul aron maintindihan sa katawan nga dili magsalangisag nga madisib ni Satanas, dili maminaw ang mga pastor nga wala kasabot sa plano sa kalawasan, magsigig yaw-yaw, magsigig bla bla bla, deception na ni Satanas. Mo nang dili gusto ni Paul. Mo nang ginasaysaya ni kay aron dili tama dani ni Satanas sa mga pastor ni Satanas. Intindihan nyo? Ang tanan nga pastor nga wala gawali sa true and correct interpretation of the plan of salvation words known as the Bible, they are all under the right hand of Satan's ministry known as preacher of Satan, pastor of Satan. So asa man diri karon naga-interpret sa Bible true and correct interpretation pareho sa akong ginabuhat. Wala.
Human nila basa sa Biblia, itaklob nilang Biblia, magyaw-yaw nga, pirting sikata gid nila pagka-expound sa ilang kaugalingon, sa ilang power of the brain, sa ilang self-exaltation. Mao na sa si Satanas. Lipay kayo. Satan always laughing at their back. And Satan was happy there at their back. That moment when they were preaching in their congregation inside their building. And today, they understood that church, but actually church is a group of people with a common belief. Belief to what? Muhammadan belief, to Buddhism belief, to satanic belief. But the correct belief, common belief, is pointing to the higher form, which is the true God and powerful God belief. Mao na siyang tinuod nga group of people with a common belief toward Sibin, dili toward Satans. And Satan forms so many figure to worship, and those who worship called so-called idol worship of Satan's strategy and Satan counterfeit and Satan snare. So diri na ta mga kaigsunan. Verse 17. Palo na ta sa verse 17. Interpreta na ng verse 17. And if some of the branches be broken, muna si Paul ka bright magsulti. Muna sa gusto niya nga maalinggatan tagyod unsa gid ang concept sa plano sa kaluwasan. Muna ingon siya sa 17. And if some of the branches be broken off, and thou being a wild olive tree, kinsa man ang ginamin niya ang thou being a wild olive tree. Kita nga mga Gentiles. Ang ginamin niya diri nga branches broken off, ang mga Israelites, mga chosen people na. Pag-ingon niya nga, and if some of the branches be broken off, katong mga chosen people. Kaya ang concentration diri sa chapter 11, sa mga chosen people, kay wala nagdawat, gihatag sa hintel. So ang hintel o ang Christian, I mean ang hintel in a Christian way, equal na sa mga Israel in blood. Sa balyo, sa taliwala sa Ginoo. In the presence of God, values of chosen people and values of Gentiles equal level na dito sa tubang sa Ginoo. Muning gina-explain ni Paul ingon niya, and if some of the branches be broken, dito na sa mga Israelites. Then ingon sa dayon, continuous, being a wild olive tree, kitaya ang mga Gentiles, kitawag ya wild olive tree. Word graft, tanawa, gigrafted ta, graft. Kita mo nang sa agriculture, i-graft nila ang kapayas sa budding, no? I-budding nila. Graft. I-grafted nila ang sanga sa isa ka sanga. Dayon ilang butangan og mga silupin unsa nang ilang mga proseso, maanam-anam na siya balhin ang iyang substance nga ang sanga nga ilang gigraft mag tubo, mabuhi pod. So pagkabuhi, ang limonsito gigrafted sa buongon, nagbunga og buongon, o ang buongon gigraft ang iyang sanga sa limonsito, nagbungag limonsito sa the same family nga tanom. So naay mga grafting nga mabuhi. Munang ingon diri ni Paul, ingon niya, being a wild olive tree, kita mga Gentiles, gikumparar kita sa mga wild olive tree. Ingon niya, word graft in among them. Gisumpay kita sa Israel aron ma-equal value na ta sa tubang sa Ginoo. Okay? And with them, ingon niya, naana ta kanila sa atubang sa Ginoo, equal na ta sa mga Israel in their level. Ingon niya sa another sentence, ingon niya, and partakers, okay? And with them,
partakers of the root. Oh, tanawa. Grafted na ta nga Israel nga mga Gentiles. Partakers na ta sa root. Okay? And fatness of the olive tree. So, ang olive tree dili nga dili wild, original gyud ang mga Israel. Kita nga mga Gentiles, kay partakers na ta, kay gigrap naman ta, nahimo na ta nga ang ilang substance sa ilang root, ang ilang fatness of the olive tree, equal na ta kay partakers na ta. Nakuha ninyo? Ang mga Israel gigrap, nahimo, ang mga Gentiles gigrap, pareho anang sistema sa mga agriculturists, grafted. One kind of a tree, grafted to living tree. Kato siya, giputol na to nga tree. Gigrap lang, nahimo na siya nga, buhi na pod kay gisubstansa sa gamot nga nagdagan sa maong nga gamot. Atong gigrafted, nagtubo sad, nagbunga sad. Mao ni ang mga equivalent niya sa explanation ni Paul. Kita nga Gentiles, gigrafted ta sa Israel, ang atong fatness, equal na ta sa olive tree. Unsa man ang boss pasabot niyang fatness? Ang ato nga light sa plano sa kaluwasan nga hatag sa Israel nga wala nila gidawat, nagpaingon sa ato. So nagtambok ta spiritually as a partaker of the plan of salvation to the Israelites nga wala nila gidawat, gihatag sa ato, partakers na ta sa fatness o kanang light, kanang kamatuoran, kanang truth behind, pointing to the higher form, that right track, true direction, the true pathway, nga learning points, nga good news, nga explanation how to acquire direction to heaven, what to do, what are the requirements. Mao na sang fatness, okay? Fatness, ang katambukon sa light nga ato madawat, equal na ang ato privilege sa mga Israel. Kay kung dawaton pud sa Israel, maluwas pud sila, kita pud maluwas pud kita. Muna sa ang plano sa kaluwasan, first to the Israel and given to the Gentiles. Mao ning ginamin ni Paul. Okay. 18, ingon niya, boast not against the branches. Nya kung ikaw na dawat sa light, naintindihan mo na, ayaw i-adapt ang imong pride nga counterfeit ni Satanas. Pailob gyud ka and be humble. Boast not, ingon niya, boast not against the branches. Kaya ang branches diri, mo na ang mga Israelites. Nga kung magdawat sila, luwas gid sila. Kay sila man ang tuyo sa Ginoo nga luwason gyud. So ingon niya, boast not against the branches. Kaning mga Israelites, ayaw sila i-down. Isa pa, but if thou boast, kung ikaw sikat gyud sa imong pride, ingon niya, then that I might be grafted in. Okay, ingon niya? Sa ingon ni Paul? Boast not against the branches. But if thou boast, thou bearest not the root. Mo din na sipyat ko pagbasa, ang 19 man akong gibasa. Ang 18 ingon niya, boast not against the branches. O padayon ta. Mga kaigsunan, pasensyahan nyo lang ko kay ang akong mata, na ingon ko sa inyo since the start, magkalibog na ko ni sa akong mata kay usahay, dili ko kakita og tarong. Galukso-lukso ang iyang ambot unsay terminology na sa mga sa mga biological sa biology, no? Unsang terminology anang light nga maglukso-lukso. So ang pananaw ko sa 18 sa 19. 18 pa man di ay ta. Ingon niya diri sa 18. Boast not against the branches. But if thou boast, ingon niya, if thou boast, thou bearest
not the root. Ngano man ang ingon si Paul, boast not against the branches. Ayaw ipa sikat ang imong kaugalingon sa mga Israel kung sikat ka na nga Christian. Then ingnon mo na daw ng Israel nga, be, ako nang maluwas, ikaw ya, unsa man ka. Murag imo siya gipahambugan. Ingon na, sige, ingon ni Paul, boast not against the branches. Kaya ang branches dira, ang mga Israelites, nga, unsa pa, on the way to reform. Muna siya. On the way to reform pa na ang mga Israel. Then, ingon niya, but if thou boast, kung magpasikat ka sa ila, thou bearest not the root. Wala mo ginadala ang pagkunik sa ugat, root. Kinsa man ang root? Ang God the Father. The Father of Jesus. Ingon niya, the Father is the root. Okay? Ayaw pagpahambog. Ayaw pagpahambog. Kaya kung magpapahambog ka, kaya nailhan mo na ang kamaturan, murag kinsa ka na, nga i-down mo na ang mga tao nga wala kaintindi sa plano sa kaluwasan, dili na mao kay kung magpahambog ka, wala lang yapon kagakunik sa root. Kaya hambugiro kang dako. Muna ingon ni Paul, but the root, di. Okay? But the root, di. Saman, kay ang gamot, kung ikaw na nakunik sa vine, nga ang vine gakunik sa root, ang root gadagan na sa imo, nag kinabuhi ka na sa light. So ingon niya, but the root, di. Naa kanimo ang root. So ayaw pagpahambog. Kay ang imo equivalent gakunik ka na sa vine from the root. Muna sa ang grafted. Gakunik sila sa root nga gadala substance nga ang gigrap nga sanga nagtubo pod og nagbunga pod bisan dili siya mao nga unsa nga body sa mao nga kahoy. Gigrap lang siya, nahimo siya nga nabuhi. Pag-grap sa iya, may substance pod gadagan sa iya, pero sa root sa original nga kahoy, pero nagtubo siya gihapon, pero nagbunga siya according lang sa iya pod nga pamilya. Pero kay tungod kay grap siya nga naa na say gininhawa, naa na say kinabuhi gikan sa root. Mao nang ginang namin ni Paul dire. Ayaw pag hinambog. Okay, 9:10 ingon niya. Thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. Muna gibalik-balik lang na ni Paul. Kung ikaw magsulti, ingon niya nga, the branches were broken off that I might be grafted in. Unsa man na, namin ni Paul. Si Paul manggod, Gentiles pud siya. Ingon niya, thou wilt say then, the branches were broken off that I might be grafted in. So, ingon ni Paul, pareho lang yapon na. Nga kung ang branches, ingon niya, were broken off, na nag-ingon ka, ako nga Gentiles, sama ra pod sa equivalent sa imo nga nag-graft in, kay ikaw is Gentiles pod nga nag-graft in sa Israel. So ako pwede pod ko maka-graft in. Kung mag-ingon nga ang branches were broken off. Pareho ta tanan mga Gentiles, ingon ni Paul, maka-graft in ta sa broken off. Kaya nga naman, kanang broken off, wala naman sila, na-off naman sila, gihatag sa Gentiles ang kamaturan, grafted na ta. I-grafted ta. Graft in ta sa ngalan sa Israel. In equal balance, level sa Israel. Munang namin ni Paul. Gigrap ang ato nga privileges, ang ato propitiation, ang ato favor sa Israel. Bisan na broken off sila, I can graft in, ingon ni Paul, as Gentiles like you.
Okay? Sa 20, ingon niya, well, because of unbelief, they were broken off. O diha, giklaro na ni Paul. Ngano man na broken off sila? Because of unbelief. Unsa man ang meaning sa unbelief? Wala sila nagtuo. Wala sila faith. Faith means what? Di ba? Gisulti ko sa inyo, Romans 1:5. Faith means obedience of all nation to His name. Name of Jesus. Obedience. Wala sila nag-obey. And Jesus is the law. So, obedience of the law. Munang ingon ni Paul dire, well, because of unbelief, they were broken off. Unbelief. Belief means obedience. Faith means obedience. Love means obedience. They are all on one. In one interpretation. So, unbelief meaning wala nag-tuo o matinumanon. Wala nagtuman. Wala nagtuo. Wala nagtuman. So, muna ingon ni Paul dire, well, because of unbelief, they were broken off. So, kay dili man sila matinumanon, kita nga Gentiles nag-accept ta sa light, nagmatinumanon ta, muna ingon ni Paul, grafted ta sa label nila as Israel spiritually label. Mo nang punto diri ni Paul nga dili nasabtan ani mga magwawali nga wa gihanaw sa pag-interpret sa plano sa kaluwasan. Ingon ni Paul padayon ta sa 20. Well, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith. Klaro na. Unbelief. Wala nagtuman. Ingon ni Paul, they were broken off and thou standest by faith. Kay naputol sila, na broken sila, kay wala nila gidawat, ingon ni Paul, may privilege pa sila, may favor pa sila, a propitiation standeth by faith. Kung magtuo sila, meaning magtuman sila, kay ang faith means obedience. Muna ingon ni Paul, and thou standest by faith, be not high-minded, but fair. Tanawa, yan kining mga balok-balok nga maguwali wa ginislay hanaw unsaon pag interpret aning 20. Sige daw ipa-interpret na sa inyong mga preacher nga naa sa inyong church. Ipa-interpret niya ang akong ginabasa karon. Chapter 11 of Romans, dire sa verse 20. Sige ipa-interpret sa ila kung mag-ana sila sa simbahan. Ipa-interpret daw. Mga balok-balok nga magwawali. Siga na bitaw na dayon ang ilang pride. Musiga ang ilang dalunggan, ilang mata. Magkatawa na sila. Ilan na interpret sa dili mao kay gapabilib nga bright. Ang ilang opinion dayon, gagawas ang ilang mga interpretation nga power of the brain nga dili mao sa right up ni Paul ang interpretation, not label to the correct interpretation. Ipa-interpret ni daw sa ila kung kamo karong gapaminaw nako nga lahi-lahi religion ninyo. Ipa-interpret ni sa inyong pastor kung mag-abot na sa church. Mga pastor ninyo, tawgan ninyo. Pastor, interpreta ni. Kaya ang Bible kinanglan ni interpret through and correct interpretation. I-interpret ni ang Romans 11 verse 20. Tanawon ta kung ma-interpret na niya pareho sa akong interpretation. Abi ninyong Biblia, yagaan lang ni abi ninyo ang Biblia. Himuon lang ni siya nga religion, ang religion counterfeit ni Satanas because of business. So, mudaghan imong sakop kung mayo ka mag-allure. Mo na ingon ni Paul, beware of the enticing words and allurement. Kanang giulog-ulogan lang ka ba? Enticing gina-explain ginila nga aron ka madani nga dili mao. Nindot paminawon nga madani gid ang imong unod. Kay ang tanan nilang explanation gahabok sa imong atay nga unod nun. So, ingon ni Paul, beware of their enticing word. Diba, explain ko na sa inyo ang enticing. Pag-convert sa inyo nga, nindot nga pagka-explain, nga madani kagyod, nga dili mao. Pero, maghalyat ang imong unod nun, ang imong kasing-kasing, hasta imong atay. Mabugnaw ang imong pagpaminaw kay nindot kayong pagkasulti.
pero dili mao. Kay ang ilang ginasulti, pagpahalyat sa imong pleasure of the world, pagpahalyat sa imong flesh, nga ganahan ka maminaw. Muna ingon ni Paul, beware of their enticing to allure you. Aron madani kamo ug madala kamo sa ilang mga ulog-ulog nga pagkasulti. So muna ingon ni Paul diri sa 20, well, because of unbelief, they were broken off. Meaning, wala sila nagtuman. Wala sila nagtuman mo ng unbelief. And thou standest by faith. Wala po sila nagbarog sa gitawag nga pagkamatinumanon. Faith means obedience. Unbelief means unobedience. No obedience. Unbelief meaning wala nagtuman. Og ingon ni Paul, and thou standest by faith. Kinanglan magtuman gid sila. Be not high-minded. Okay, wala sila nagmagtunumanon, unbelief, o wala sila magbarog sa pagkamatinumanon because of faith. Faith and unbelief, dili nagtuman. Pero belief and faith means obedience. So wala sila nag-obedience. So ingon ni Paul dire, be not high-minded. Last nga sentence niya. But fair. Ayaw pagpataas sa imong pride. Ayaw pagpabilib nga bright ka nga pastor. Kay mayo ka magwali. Daghan kag mga learning points. Bright ka sa research. Mayo ka magsulti og mga high-sounding words. Pero counterfeit ni Satanas. Ideas of Satan's worldly direction because of the flesh. So you deceive your congregation. Muna ingon ni Paul dire sa last word niya, but fair. Ecclesiastes 12:13. Unsa man ingon niya? This is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment, for this is the whole duty of man. Muna ingon ni Paul dire, but fair. Magkahadlo ka aron imo tumanon mo ng belief. O imo tumanon mao na ang faith. Ingon niya, because of unbelief, they were broken off. And thou standest by faith. Kinanglan gid sila magmatinumanon sa pulong nga faith. Standest by faith. Ingon niya, dili ka magpahambog nga pastor ka, sikat ka na, kay bright ka magwali. Ingon niya, but fair, magkahadlo ka. Ayaw pagpabilib. Kay wala kay kahadlok sa Ginoo. Kay si Satanas ang ginadala mo nga mga pulong. Ang imo style pagwali, idea ni Satanas. So, wala ka nahadlok sa Ginoo. Muna ingon sa Ginoo, be fair. But fair. Fair means the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. Asa ka madlok sa Ginoo? Unsay buhaton kung madlok ka? Tumana ang iyang sugo. Unsa nang sugo? Conclusion of the whole matters. Ecclesiastes 12:13. Mao ni karon ginasulit ni Paul. Ang sulti sa mga prophet, ang sulti sa mga apostles pareho niya, kay ulihi man siya gitawag. Ang tanan nga mga writer sa Biblia, ginasaysay ni Paul aron maintindihan ta kung magbasa ta sa mga prophet, magbasa ta sa mga apostles, mainterpreta ang tanan nga light nga naa sa Biblia kung masabtan ta ang write up ni Paul. Intindihan nyo na? Mao ni karon gina-interpret ko sa inyo. Sa 20 ingon niya, well, because of unbelief, they were broken off. Tungod sa dili na matinumanon. Dili na sila gatuman. Sa tinuod nga teaching sa Biblia, when Jesus said, if you love me, keep my commandments. Unsa man ay ginasimba sa mga Israelites karon? They accepted the riches of the world. Tanawan ng Israel. Powerful sila because of the riches of the world. The most richest country in the world. Dili na labawan ang Israel. Matupungan lang, dili malabawan. Ka-riches nga country. All millionaires throughout the whole world is there. We can find in Israel. Muna nga kung magira sila, they could fight even how many $1 million because so many millionaires in Israel.
Muna ingon diri sa 20. Well, because of unbelief, they were broken off. Nga naman na broken off sila? Because they love worldly pleasure. And thou standest by faith. Wala sila eh. Pagka matinumanon, unsa man ang tumanon? Ang balaod. Nga naman dili sila matinumanon sa balaod. Nga naman, unsa ingon sa balaod? Thou shalt not have other God before me, and thou shalt not bow any graven images. Kinsa man ang ilang God karon? Ang kalibutan. Kinsa man ang graven images nila? Ang paghigugma sa salapi o sa riches nga worldly pleasure. Muna karon ang ilang wala gituman. Ang ingon sa Ginoo, thou shalt not have other God, and thou shalt not bow any graven images. Ang graven images nila, ang tanan nga worldly things, including gold, emeralds, money, and all riches of the world. Mo nang ilang images. Kinsa man ang ilang, thou shalt not have other God before me. The snare of the devil, because they did not accept Christ. So si devil, ang domain sa ilang mind, controlled by the devil. Okay, direta sa padayon, be not high-minded, but fair. Munang wala na sila kadlok. Munang ingon ni Paul, maabot ang panahon nga ma-change gyud sila. Kay chosen people man sila, ampo gini Paul nga maluwas sila tanan. Si Paul abi ninyo unsa ka luag ang iyang mind sa pagsabot sa plano sa kaluwasan. Very wide and very bright and very brilliant. Brilliant mind si Paul. He make all the understanding in his perception very wide and very high. And Paul is very authoritative person as far as the light of the plan of salvation is concerned. Here in the write-up of Paul. Verse 21, ingon niya, for if God spared not the natural branches, okay? Klaro gisulat ni Paul, oh? For if God spared not the natural branches, kinsa man ang natural branches, ang mga Israelites. May panahon nga, ingon ni Paul, if God spared not, kay paabot ang Ginoo nga ma-reform sila. So ingon ni Paul, for if paabot pang Ginoo, if, muna ang perception ni Paul, if God spared not the natural branches, take heed, lest He also spare not thee. Bantay! Maabot ang panahon nga dili na ang Ginoo mag-spare. Unsa meaning sa spare? Okay? 21. Spare. S-P-A-R-A. Ingon dire sa spare, additional and reserve to live and heart. Ibilin nga dili na nasuko. Wala na ikasuko. I-reserve na sila. I-additional na sila. Manang ingon sa ni Paul, for if God spared not the natural branches, take heed lest He also spare not thee. Maabot ang panahon if gapabot si Paul nga kung magpagahi gyud ang Israel, if ug ang Ginoo dili na magdugang, dili na sila ikadugang, dili na sila preserve, ingon niya, or i-reserve, dili na sila i-reserve. Kung dili na, og ikaw pod nga naga pagahi nga boasting yourselves. Sa diingon niya ganina sa 20, o sa 18, boast not against the branches. Ingon niya sa 20, well, because of unbelief, they broken off and standeth not by faith, standest by faith, be not high-minded but fair. O, muna ang mga Gentiles, dili na magsama sa Israel, nga mga gahi. Ingon niya, for if God spared not
the natural branches. Okay? Spared not the natural branches. Okay? Kung dili na niya i-reserve, i-additional ang natural branches, ingon niya, take heed lest he also spare not thee. Kung magpagahi pug ka nga, gibos mo imong kaugalingon, dili pug ka nag-unbelief pug ka, dili pug ka nagmatinumanon, pinaagi sa pagtuo nga mong pagtuman, o kahadlok nga maong pagtuman, nga mauna siya ang conclusion of the whole matter, and whole duty of man, nga mahadlok ug magmatinumanon. Kung ikaw pod, pareho sa Israel nga wala nakahadlok, dili gid magtuman, ang Ginoo dili ka na i-additional, dili ka na i-reserve, dili ka na unsa nga niya nga sa spare, to live and heart, dili na siya, isalikway ka na gid niya. Nya ikaw kung sundon mong Israel, ingon ni Paul, take heed lest he also spare not thee. Kung ikaw pareho lang yapon pod sa Israel, nga dili ka maminaw karon sa akong interpretation, kay barogi ka nga, sakto gid imong religion, mubarogi ka nga imong pastor, ordained minister ni Satanas. Diya gid ka mo barog. Ingon sa Ginoo, ingon ni Paul, sulti ni Paul, ingon niya, take heed lest he also spare not thee. Dili pug ka i-additional palangit, dili pug ka i-reserve palangit, dili pug ka dalon sa langit. Munang punto ni Paul, kung gahi pug ka sama sa Israelites. 22, ingon niya, behold therefore the goodness and severity of God. Behold therefore the goodness and severity of God. What is between goodness and severity? Ang goodness, ang kaayo sa Ginoo. Self-explanatory na. Ang severity, ingon niya diri sa meaning, dictionary ni, ingon niya, severity is strike. Kanang example, kanang game nga baseball, kinanglan ayuhon gid sa pitcher nga ma-strike gid ang bola. Mo po nang bantayan sa batter nga igoon gid niya ang strike. So amo ni ingon ni Paul, behold therefore the goodness and severity of God on them which fail. Okay? Unsa man ang fail? To knock down or cut down. Failure. Ingon niya, behold therefore the goodness and severity of God on them which fail, severity, but toward the goodness. Ingon ni Paul, kung ato interpret, behold therefore the goodness and severity of God. Karon makita nato ang kaayo sa Ginoo o ang iyang strike, ang iyang igo sa imo. Kung okay, goodness niya. Pero kung dili okay, strikean ka sa Ginoo. So ingon niya ang iyang explanation, on them which fail, number 1. Kung failure ka, cut down ka. Munang strike sa Ginoo. Severity, but toward the goodness. Okay? Ang strike sa Ginoo, ang severity niya, but toward the goodness, kung matinumanon ka. Unsa pa? If thou continue in His goodness. Okay, ang severity nga, strikean ka niya kung dili ka maminaw, magpagahi gid ka, strikean ka sa Ginoo. Unsa man ang strike? I-cut down ka. Unsa man na dire, ingon niya? Fail to knock down. I-knock down yung ka sa Ginoo. Strike 1, knock down ka. Kung ang batter dili kay go sa pitcher nga strike,
knockdown gid ka, out ka. Ngano man, 3 times na nga wala mo na igo, out. Strike, out. Morning, severity, ingon niya, severity. My goodness ang Ginoo kung ikaw mag-continue sa pagkamatinamanon. Muna sa gitawag nga, goodness. Pero kung nakita mo na ang light sa Ginoo, magsigabo lang yapon na imong pride kay nahigugmagi ka sa imong religion, nahigugmagi ka sa imong pastor, kay ang pastor mo bright sa kalibutan nga explanation, digto gid ka sa iya na higugma, mo nang ingon sa ni Paul dire, strike 1, strike 2, strike 3, cut down gyud ka. Kay gahi gid ka alimpatakan. Mao ning ingon ni Paul, behold therefore the goodness and severity of God. Naay goodness and strike. Ingon niya, on them which fail. Strike na. Severity. Strike gihapon ingon niya, but toward the goodness. Kung ipadayon mo ang pagka-goodness, ingon niya, goodness if thou continue in His goodness. Morning teaching ni Paul. Basahan niyo ba ang teksto? Dahil, iinyo nga, irambol maayo ang iyang direksyon o kuhaan ninyo ang final conclusion kung unsa gid ang naa sa mind ni Paul. So basahan nimo, mura garambol basahon. Minayon nyo ha. Behold therefore goodness and severity of God. Semicolon. On them which fail. Munang igo sa strike. Fail means knockdown. Severity, strike na siya. But toward the goodness, kung dili ka magpagahi, if thou continue in His goodness. Muna siya ang namin ni Paul. Murag rambo lang yung pagka-explain, pero gibalik-balik lang ni Paul ang idea, aron tunaan ta niya on sa pagsabot sa true and correct interpretation. Si Paul mismo, ginatagaan ta niya og idea how to understand, how to stand firm in fair in God, and faith in God, and believe in God. Munang punto ni Paul nga, ginaana iya pagka-explain, aron makastan gyud ta how to fear God, how to faith God, meaning obedience, and how to believe in God, meaning obedience also. Unfair is the whole duty to believe or obey also. Ecclesiastes 13:12, the whole duty of man is fear God and keep His commandment. That is the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandment. So muning gina, say mayo ni Paul aron maintindihan ta what is fear, what is belief, what is faith. Muning ingon niya dire, ganina sa 20, well, because of unbelief, they were broken off. Muna ng unbelief, wala nagmatinumanom. And thou standest by faith. Munang gusto ni Paul, magmatinumanon yun. Be not high-minded, ayaw gyud magpataas sa imong pride nga, gihigugma mo gyud imong religion o ang imong pastor nga, counterfeit ni Satanas. Ingon niya, but fair, magkahadlok gid ka. Ang kahadlok, keep His commandment. Fear God and keep His commandment. Mao na siya gyapon belief and faith and fair. Isa lang na kadireksyon, faith, belief, and fair. Keep His commandment for the whole duty of man. Mo ni si Paul magsulti, tagaan kita niya ideya nga makabaro kita sa atong pag-analyze o paintindi nga dili na kita malitag ni Satanas. Muning punto ni Paul kung magsulat siyang muragarambol. Muna yung nila si Paul nga controversial. Si Paul contradict sa iyang mga statement. Di isla kasabot kay Paul, kay si Paul dili pareho sa ilang label, nga label satanic. Ang ilang mind, worldly direction. Munang di ilang sabtan si Paul. Munang mga pastor, gingnan nila si Paul nga controversial. Kay si Satanas naman, ang ga-control sa ilang mind, nga si Satanas, master to make blackening or controversial in the teaching of Paul. Controversial kay Satanas. Muna nga, gi-inject niya na sa ulo sa mga preacher nga sakop ni Satanas. So, direta sa 23, ingon niya,
And they also, if they abide not still in unbelief. Klaro. Klaro na gid si Paul. And they also, kamo nga mga Gentiles, include na niya ang mga Israel. Ingon niya, and they also, if they abide not still in unbelief. Meaning, dili matinumanon. Mag-abide lang yapon ta dito sa pagka hintel nga ignorante. Wala ga basa aning Biblia og nagaintindi. Mga ignorante. Mo na karon tibuok kalibutan mga hintel nga mga ignorante. Kay dili nag-understand sa Biblia. Muning punto ni Paul sa 23. And they also, if they abide not still in unbelief. Muna mga hintil nga unbelief, kay wala kasabot sa plano sa kaluwasan. Mga unbelief, mga ignorante sa plano sa kaluwasan. So, ingon niya dire, shall be grafted in. Kita mo na ka, murag contradict. Kung unbelief ka, still, ingon niya, abide in unbelief. Oh, may chance pa nga ikaw alinggat sa kamatuoran. May chance pa nga there is a favor to faith in His blood. Munang ingon sa Romans 3:25. Through faith in His blood, magmatinumanon sa balaod nga nagdugo. Ang 10 commandments nga nagdugo. Muna ingon niya ni Paul dire 23. And they also, if they abide not still in unbelief, shall be grafted in God, for God is able to graft them in again. Klaro? Bisan pa unsa ka makasasala nga gahi gid kag ulo, apan ingon niya shall be grafted in. Meaning, ang punto ni Paul, kita tanan may chance. Kita tanan may favor. Kita tanan may privilege nga kung gusto tagyod nga maluwas, tunaan ta ang plano sa kaluwasan, kay mahimo ta nga grafted Israel. Graft in, ingon niya. For God is able to graft them in again. Israel o kita nga mga Gentiles, mahimo ta nga grafted Israelites, grafted, abiding as a vine and became a fruit to be brought up to heaven. Dili kay fruitful, kay nangwali, nang daog kalag, mo nang ilang understanding sa fruit. Very far from the right up and teaching of the plan of salvation's light. Kay dili nila naintindihan what is the fruit. Ang fruit dira, ikaw nga kinabuhi sa light, sa plano sa kaluwasan. Ikaw na ang bunga sa vine, nga mao si Jesus, nga ikaw nag-abide o nagsabot, nahimo ka ng fruit, nga isa ka sa nga namulak og nahimong bunga. Kay nagkinabuhi ka sa plano sa kaluwasan, mo na sang fruit nga ginamin diri. Dili kay nangwali ka nga counterfeit ni Satanas ang imong message, daghan ang nasakop. Fruitful ka nga sakop ni Satanas ug ang imong dani mga bunga sa kalayo nga deception ni Satanas, dili sa Ginoo. Mao ning punto diri ni Paul nga wala maintindihi aning mga balo-balo nga magwali kay lalom si Paul manulti og ila giingnan nga si Paul controversial and contradict sa iyang mga statement. Gago. Okay mga kaigsunan, taman lang ta diri sa verse 23. Tandaan ta ning verse 23. Kay next week, padayon na punta. Next week, kuha ko lang ang akong marking kaya aron matandaan ta ni. Verse 23 ta naghunong. Okay? Verse 23. Muning atong gihunungan. Sunod semana, balik ta kay abot naman tag 1 hour ka pen. Balik ta sa sunod semana. Kay ato ipadayon ang pag-interpret from 23 up. Kung naamoy mga pangutana, pwede po ninyo dira ibutang sa comment. Kay ako na tubagon ang inyong mga pangutana. Sumala sa ato diskasyon. Sumala sa ato diskasyon. Ayaw nyo ko pangutana nga wala ko na-discuss. Kay kung pangutanon niya ko ninyo ako nga wala ko ma-discuss sa ato nga session sa interpretation, mabugto ang atong interpretation nga time frame nga 1 hour.
Kay kung inyo ko pangutanon nga wala sa ato diskusyon, magbukad na pug kog mga teksto nga murag debate na aron clear sa inyo. So mawala ang atong time frame nga continuous interpretation. So ang inyo lang ipungutana sa ako lang na discuss nga murag unclear kamo, ibalik nyo pungutana through comment. Kay ako na i-clear balik pud sa inyo, murag ato recap. Pero ayaw pagpangutana sa wala ko na discuss, kay mawala ang atong 1 hour discussion, kay magbukad na pug laing mga teksto og magkagubot nga murag nagdebate ang akong pagtubag ninyo. So nawala ta sa ato schedule nga i-interpret chapter by chapter ang mga priority nga importante nga light nga ato dapat maintindihan ahid. Dayon, maintindihan ta dayon. Okay, nasabtan na ninyo ko. So, next week, balik ta sa chapter 11 of Romans, Book of Romans. Diri ta naghunong sa 23, next week, padayon na ta up. Kung asa na pud ta makaabot sa atong interpretation, true correct interpretation sa light nga gina-explain ni Paul nga wala masabti aning mga magwawali nga wala gatuon true correct interpretation sa Biblia. So mga kaigsonan, sunod nga Lunes, ako ginaampo ang inyong presensya through on the air in this channel, YouTube channel, using the technology of Zoom in this internet communication. Zoom. So, next week, balik ta mga kaigsonan, padayon ta. Ug ang Ginoo magpanalangin kaninyo, ug ako gihapon sa gihapon magampo sa inyong light nga mag-clear sa inyong alimpatakan, ug ang Holy Spirit kauban nato, kauban ninyo, ug ang membro sa Godhead sa heavenly places as their intents that the church or the people should know this true light under the teaching of the plan of salvation expounded by Paul. So salamat mga kaigsonan. Bye-bye. Kining inyong higala, Val Retita, nagapadayon sa ako nga mission. Ako kani personal ug ako kani gidedicate sa ngalan sa member of the Godhead, sa ngalan sa power sa heavenly places, sa ngalan sa Ginoo, sa ngalan ni Ginoong Hesus. Nga kinitanan ang akong pagsakripisyo, wala ni siya intention nga religion. Dili ni siya sectarian. No sectarian here. Personal ko lang ni nga girii ko sa inyo ang ako naintindihan nga true correct interpretation sa Bible aron mamuklat inyong mata kung asa ka mo na religion na bilong karon, ayaw na mo mag-intindi anang bla 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 sa inyong pastor nga wala na interpret ang Biblia. Maghinoktok mo tanan, pwede man mo makatigom sa inyong mga higala, inyong mga pamilya, sa inyong mga friend nga inyo nagishiran aning akong interpretation, i-share pod sa ila ug magtigom ka mog inyo ha. Pwede na kamo makatigom inyo ha. Ayaw pagtuo nga dili ka mo maluwas kay naghawa ka mo sa religion, naghawa ka mo sa sakop sa SDA, naghawa ka mo sa sakop sa Iglesia ni Cristo, naghawa ka mo sa sakop sa Evangelical Church, naghawa ka mo sa sakop sa Benevolence unsa pa diha. Ayaw pagtuo nga dili ka mo maluwas kay naghawa ka mo. That is Satan's counterfeit. That is Satan's deception. That is Satan's allurement or enticing words. Ayaw mo magtuo, anak. Ang kaluwasan sa Biblia, individual. Every individual nga gatuon sa light sa Biblia, true and correct interpretation, o gikinabuhi ya, gikinabuhi nimo og nako og ginabuhi nila, mao na ang kuhaon sa Ginoo palangit. Wala sa nag-ingon nga, kuhaon ko ning Iglesia ni Cristo, kay mo ning akong gilista sa langit. Kuhaon ko ning isde, kaya mo ning akong katawhan. Wala na nag-ingon ang Biblia, wala. That is Satan's strategy in his deception power. Ayaw gid mo pagtuon ng religion nga umunang kaluwasan mo kay nag-intra ka ng religion. That is Satan's counterfeit. That is nonsense. That is nothing. That is not the
teaching of the light of the Bible. Wala nang ingon ang Bible. Si Paul sa niya pa siya, nag-adto lang sa laing mga lugar kag nangita sa mga grupo gitawag ya church. Og ang iya giwalihan nga nakasabot, gi-organize siya, gitawag ya mga people with common belief pointing to the higher form. Mo na sang church. Dili kay religion. Kamo dira sa Smyrna, religion nyo mao ni Church Smyrna. Wala. Gitawag lang na ni Paul nga people with common belief as church. Wala siya nang ingon niya. Smyrna ang inyong religion dira. Church of God, mo na inyong religion. Sa Pergamos ang religion nyo dira. Saksi ni Jehovah, mo na inyong religion. Wala na si Paul. Wala, layo na siya sa teaching sa Biblia. That is nothing. Ayaw mo pagtuo nga kay nagawas ka mo sa SDA, nagawas ka mo sa Iglesia ni Cristo, nagawas ka mo sa mga El Shaddai unsa pa nga religion, dating daan mga unsa dira, di na mo maluwas kay nagawas na mo. Naraba ni teaching ang SDA nga gapuson ko no sa yuta, gapuson pud sa langit kay nagawas sa iglesia, gigapos sa yuta, gapuson sa langit. Kita mo lang ng pag-deceive sa mga katawhan. Karon pa ko nakarealize ana kay mao nang gisulti nila sa una nga ang gapuson sa langit, ang gapuson sa yuta, gapuson sa langit kay wala nag-join sa usa ka pundok nga nagbantay sa Sabado daw. Okay na gibantayan mong Sabado kay nana sa napulo ka sugo. Pero kay nagsinggit man ka ngang napulo ka sugo, dili makaluwas, sato pa gitrick mo ang katawhan kay counterfeit ka na ni Satanas. Nagbantay kag Sabado, pero gi-turn down mo si Jesus. You judge God. Gitudloan pa nimong Ginoo. Kaya nag-ingon pa gyud ka nga, the 10 commandments is only good for what is right and what is wrong. Gitudloan mong Ginoo. You are making a footstep to teach God. Wala na nag-ingon ang Ginoo nga, ang 10 commandments is only God for what is right and what is wrong. The word only. Muna imong statement nga sakop ni Satanas kanang imong dila. Gihigta na ni Satanas. Gihimo na ni Satanas nga speaking tongue. Na? Speaking tongue. Unsa nga religion nga may speaking tongue? Wonderful tongue. Mo nang gihimo na ni Satanas ang imong dila. Singgit-singgit kang blaod. Dili makaluwas. Stand of your religion. Ang blaod dili makaluwas. Stand of Seventh-day Adventist. Ang blaod dili makaluwas. Because the law is only good for what is right and what is wrong. So gitudloan mong Ginoo sa wisdom nga naa sa plan of salvation. Giusab mo kay tudloan mong Ginoo. What is good only for what is good. The law only is what is good for what is good, what is right, and what is wrong. Kita mo na? Bright pa kas Ginoo. The law, only good for what is right and what is wrong. Kita mo na? Only good for what is right. Sa to pa, intellect pa ka sa supernatural power. Intellect pa ka sa infinite wisdom of God. Mas bright ka pa. Makauulaw. You are more than Satan, the demons. You are more satanic concept because you wanted to knock down the wisdom of God. Okay, mga kaigsunan. Taman lang ta dire. Pasensya lang kung ana ang akong reaction sometimes because I don't want that they will trodden underfoot the Son of God through their own concept, which is concept of human flesh and power of the brain because of devil counterfeit. Salamat mga kaigsunan. Mayong hapon. Kita ta sunod simana. Kini si Balritita, inyong higala sa kanginan.